Balik trabaho na si Pangulong Bongbong Marcos at kanyang gabinete para repasuhin ang 2025 national budget. Hinahabol yang malagdaan sa Lunes. At nakatutok si Ivan Mayrina. Pagkatapos ng Pasko, balik trabaho raw ang Pangulo kasama ang kanyang gabinete sa pagrepaso sa 2025 national budget na nakatakdang pirmahan sa Lunes, December 30. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, 10 araw na pagkantalayan mula sa naunang anunsyo ng araw ng pagpirma rito. May ilang puna kasi sa ipinasang budget ng mga kongresista at senador at pangunahin dyan ang paglabag daw nito sa saligang batas. Lumobo kasi sa mahigit 1 trilyong piso ang budget ng DPWH sa pinal na bersyon. Mas malaki sa pondo ng education sector na siya dapat may pinakamataas sa budget priority ayon sa konstitusyon. Sabi ni Bersamin, sinisiguro raw sa isinasagawang review na tatalima sa itinakda ng saligang batas ang lalagdaang budget at naaayon sa mga prioridad ng administrasyon. Maingat daw ang Pangulo sa pagtatalaga at paggasto sa limitadong pondo ng bansa. Sabi ni Senador Mig Zubiri na miyembro ng Senate panel sa Bicameral Conference Committee, dapat daw matiyak na makasunod ang 2025 national budget sa saligang batas upang hindi na ito makwestiyon sa Korte Suprema at tuluyang maantala ang pagpapatupad. Nauna nang sinabi ni Bersamin na i-veto o ipatatanggal ng Pangulo ang ilang item sa budget, kabilang ang ilang mga isiningit na proyektong pang-infrastruktura sa ilalim ng pondo ng DPWH. Kinumpirma yan ni DPWH Secretary Manuel Bonoan. Mga projects that hindi identify na mabuti kasi it may be difficult to implement anyway. Wala yung locational indication. May mga ganun mga projects kasi Dagdag pa ng isang source ng GMA Integrated News. Kasama dyan ang mga basketball at tennis court, ilang bypass road at water management project. Marerete naman daw ang iba pang proyekto. Pero hindi ibig sabihin na otomatikong marerelisan ng pondo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.